Ito naman kapansin-pansin na tumaas ang ratings ni VP Sara. Ang laki ng ibinagsak ng approval at trust ratings ng ating Pangulo kumpara naman doon sa naging pagtaas ng Vice Presidente sa kanya pong trust and approval ratings. Usaping politika, but basically po, ito rin po yung napaka-importante kasi nga pinag-uusapan dito ay governance. Anong petsa na ba ngayon? Sa pinakahuling survey na ginawa po ng Pulse Asia sa trust and satisfaction ratings po ng ating Pangulo. Maganda po natin ito'y analisahin sa punto po ng ano ho ba ang kabuluhan nito ngayon sa usapin po ng pamamalakad sa ating pong gobyerno. Trust and satisfaction ratings. Ito po yung lumabas bago po magkaroon ng Semana Santa break, di po ba? Dito ho naman kapansin-pansin na tumaas ang ratings ni VP Sara. At bumaba naman ang ratings ng Pangulong Marcos Jr. Trust and satisfaction ratings po pinag-uusapan natin dito. Pero hindi mo itatanggi na ang pangunahin pa rin pong concern ng marami sa ating kababayan ay ang presyo ng ating pong mga pangunahing bilihin. Okay? Mali, ano ang mga dahilan nito? At ito ho ba ay may kaugnayan doon sa nangyari nga pong ano bang dapat na itawag dito? Kasi baka tayo masita ng COMELEC dito. Alin ba? Ano ba ang tamang term? Yung bang pag-turnover sa dating Pangulo sa ICC? Ano ba yun? Pag-serve ba ng may arrest warrant ba? Ano ba sabi ni Ma'am Amy? Ha? Taas ng tawa mo, ha? Oo nga. Ewan ko kung magkakaroon pa ng susunod na ano doon. Pag-usapan po, investigasyon. Pag-usapan po natin ito, mga kapatid. Kasi alam nyo, malaking bagay po basically din sa governance yung trust no, ng tao doon sa namumuno. And yung approval naman doon sa kanyang mga ginagawa. Correct. Opo. Pero kasi ang tanong lang po dito, ito ba'y makaka-apekto ngayon sa governance actually? Kasi hindi ka naman kandidato eh. Di ba? Ang importante po talaga lang maging focus ka doon sa mission mo to serve the people. Otherwise, kung ikaw lamang ay concerned doon sa iyong approval, kumbaga yung iyong popularidad, hindi ka makapagdedesisyon ng tama para sa bayan. Oo. Ang punto lang po kasi ngayon dito, ito iniuugnay ngayon sa paparating na halalan. Yan, yung mga manok ng administrasyon ang baka maapektuhan. Kaya mamaya po pag-usapan natin to, kasama mismo ho yung mga gumawa ng pag-aaral. Dito po sa sinasabi nga po na ang laki ng ibinagsak ng approval at trust ratings ng ating Pangulo kumpara naman doon sa naging pagtaas ng Vice Presidente sa kanya pong trust and approval ratings. Usaping politika, but basically po, ito rin po yung napaka-importante kasi nga pinag-uusapan dito ay governance. Alright, you know what I'm saying? I know what you're saying, pero okay lang, wag ka malungkot PBBM dahil hindi ka naging isa. Meron ka mga kasamang bumaba din ng ratings. Sabay-sabay kayong lahat. At hindi rin nag-iisa. Si VP Sara na tumaas yung ratings, ha? Ang mga manok ng PDP laban. Nagsitaasan. Sandali, yan ba'y bumaba forthwith o... Forthwith to. Mabilisan ito. Kasi ngayon, forthwith, baka nasa bakasyon pa rin siya eh. Yan ba'y bumaba forthwith or ang tawag niya? Yung sinasabi. Malaki. Kasi nga ang pinag-uusapan dito, sabi nga ni Professor, ay messaging, no? Importante po yung pagpaparating ng mensahe ng tanggapan po ng Presidente sa mga programang ginagawa ng pamahalaan. Magandang himay-himayin po natin yan kung sakasakali pong tayo'y magkakaroon pa ng mahabahabang panahon. Pero sa ngayon, kung hihiwa-hiwalayin natin yung ating pinag-usapan, baby girl, hindi kasi nag-forthwith kayo eh. Sa makatuwid, ano, big boy, ha? Base sa explanation ni Sir Ronald Holmes, yung pagkaantala ng impeachment, medyo isa rin sa mga posibleng dahilan ng pagbaba ng ratings. Nawala yung momentum. Oo. Opo. Depende yan, ha? Kung nasa kayong bandang kampo, ha? Opo. Sigurado yung pro Sara, galit na galit dyan sa impeachment na yan. Galit na galit dyan sa investigasyon na iyan, no? Opo. Pero doon po namang humihingi ng sinasabing accountability, pananagutan, gustong-gusto po talaga na matuloy na yan, malantad na. Totoo bang may ebidensya o wala na, mag-aalaman na. But basically po dito,
di ba sinasabi nga, may pag-aaral na noong panahon na nalalantad itong mga piatos-piatos na ito, bumababa ang survey. Yes, ang rating po ng vice-presidente. Yes. Nahinto. Yes. And then hindi nag-fourth with si Sisi Escudero. Oo. Okay, ngayon sa pagkakataon naman na iyan, pina-aresto o ina-turn over o sabi nga sinurrender. Pwedeng sinurrender din. So nang iba ang ihip ng hangin, yung sentimiento at simpatya napunta doon sa kabila. Nakaganda pa sa kanila. Alright. So ngayon ang sitwasyon mga kapatid, maghahalalan kay apektado daw itong mga manok ng administrasyon. Correct. Okay, ang tanong lang po naman dito ay, sige, so sa ngayon na itong sitwasyon, ano pa ang pwedeng gawin ng administrasyon? Nang sa ganon, hindi ito dumausdos ng lubusan at mapunta ka talaga sa negative na hindi ka na makahulagpos doon sa kumunoy ng paglagapak ng iyong trust and approval ratings. Dito na po sinasabi nga, kinakailangan ng konkretong aksyon at mga pagpapakitang gilas ng hindi mismo ng presidente kundi ng kanyang gabinete. At dito po, hindi ako mangingiming sabihin, baby girl, na dito, si Vince Dizon ang isa sa mga plus factor. Isa lang siya Isa lang siya. True. Hindi ba? Isa lang po siya. Sino pa? Sino pa ang miyembro ng gabinete na pwede pong magpakitang gilas na totoong may ginagawa ang pamahalaan para sa ikauunlad ng buhay ng mga Pilipino? Sino? Dahil hindi rin ito pwede na puro ka lamang mga salita dito. Diba? Na kesyo, maximum suggested retail price ka lang ng ganun. Hindi pwede. Nakita mo yung sinabi kanina ni Sir Ronald? Sabi niya, di na pwede dito ang sugar coating. Ang gusto ng mga Pilipino, konkretong plano. I-layout nyo yung plano nyo sa inflation. At saka maramdaman. Oo. Kasi nga, huwag na tayo bumalik doon sa 20 pesos po na per kilo ng bigas. Oo. Dahil talagang imposible po yan. Pero ngayon, mga kapatid, hindi maitatanggi yung totoong nararamdaman ng ating mga kababayan na timing naman sa pangyayaring ito sa politika. So kaya ako sinasabi na may problema si Jay Ruiz dahil si Cesar Chavez nag-resign siya ang katwiran niya dahil hindi niya nagampanan yung kanyang tungkulin. Inaamin niya naman yan, di ba? On record naman yan ang kanyang dahilan na hindi I did my best but my best wasn't good enough. Sino kumanta na? I did my best but I guess my best wasn't good enough. Anong gusto mong orderin? Isang ano pa dito? Crispy pata. Oo. Tama. Sabi niya. So ngayon sila itong bagong team. Okay. Ito ho pinag-uusapan dito messaging. ay messaging, communication. Kaya ano magiging tugon niyo rito? Pero more than the messaging and the words and the sugar coating really is maramdaman natin